So, meron tayong i-discuss. Okay. Nail Art 101. Ibig sabihin ng lining is gagawa tayo ng from basic tutorial ng lining. Paano siya gagawin ng maayos, ng tama, pagdating sa lining. Meron akong pinakita dito na gel polish, okay? Tas hindi siya naka-matte. Ibig sabihin, shiny effect yung surface ng nails. Okay, ngayon gagawa tayo ng sample paano mapadali or mapabilis yung lining na technique pagdating sa pag-drawing ng mga ganyang art. Okay, so ngayon, ang gagamitin nating brush, it should be 0.5 millimeter. So, ito yung klase ng brush na makakatulong sa atin para mas mabusisi nating i-apply sa lining, especially sa lining, lalo na't maliliit na mga maliliit na yung pagka-design. Okay? So 0.5 yung size at nipis ng klase ng brush na to. So we will do a sample also from other brushes. Pero sa ngayon, eto muna yung uunahin nating sample design for lining. Okay. For example, yung yung makinang or makintab muna yung lalagyan natin ng sample for lining. So, I'm gonna dip my brush. Okay. As you can see, paano ko siya i-dip? Okay. Kumuha lang ako ng konting portion ng gel polish. Hindi pwedeng sobrang kapal kasi bakit? Yung portion ng ng pinaka-brush niya is manipis lang din. So hangga't maaari, manipis lang din yung amount na kukunin mong gel polish. Okay? So for example, nakakuha ka na ng gel polish. So itatry natin basic tutorial pagdating sa beginner na mga artist. Ngayon, since malawak or malaki yung size ng kuko na to na may gel polish, gagawa muna tayo ng mas mas wide na dot. Okay. Usually, eto talaga yung mga beginner na setup kapag hindi mo paggamay yung paglaline. Isa sa mga napaka-intricate na gawin is yung paglaline. Bakit? Mawawalan ka talaga ng hininga dito kapag gagawin mo. Okay? Okay, for example, nakagawa na tayo ng dot sa center. Ngayon, ang gagawin nating line is pahaba. Okay? Pag ganon. Horizontal. So, ngayon, make sure na dahan-dahan mo muna siyang i-apply bago ka mag-direct ka ng ganon. Kasi, syempre, beginner pa tayo eh. Diba? So, hindi mo po kailangan biglain yung sarili mo para matuto ng ganong Then, yung consistency din ng pagpahid mo, hindi yung parang nanginginig ka. Okay? Bawal na bawal sa atin yung gagawa ka ng line, mag-drawing ka ng line, tapos pas tube. Okay. For example,
maayos pa po yung amount ng gel polish. So, proceed tayo ulit dito sa pangatlong linya. So, ayun, kakaulit ko lang, right amount lang ng pagpahid. Paano pagpahid ulit? Wait lang ha, i-ano ko lang. Paano po yung tamang pagpahid? Kuha ka lang ng right amount, igaganon-ganon mo lang siya. Bawal po yung sobrang dami. Okay? Kasi hindi siya papantay sa kapal ng ilalagay mong line sa naumpisahan mo. Okay? So make sure na right amount lang yung gel na ilalapat natin. So I also, I am using solid gel polish. Okay? So kumbaga parang thicker than the usual gel polish. Okay? So etong quality ng gel polish pala na to is good for lining or any type of art na parang nagde-derive siya sa mga lines, 'di ba? Like kung gusto mo talaga ng may pabilog na art, maganda po yung mga quality ng solid gel polish. So hangga't maaari meron tayong mga naka-reserve sa natin sa mga equipments or tools natin, yung mga solid na gel polish. Hindi lang yung parang mga soft na polish. Okay? So, let's proceed to third lining. Okay. For example, itong makagawa na tayo ng pangatlo. Wait lang, tanggalin ko lang yung kasi itong dot na to medyo malaki. So, babawasan ko siya ngayon. Hindi kasi pwedeng magpuproceed ako ng line ng medyo alanganin. Alam ko sa sarili ko na medyo alanganin yung dot na to kasi medyo nakapalan ko siya. So, ngayon, itry ko lang i-bawasan using sa brush na meron tayo dito. Okay? Na dinip natin sa isang remover. Basta may parang liquid remover akong in-apply. Para nang sa ganon, matanggal lang yung excess or kapal ng shade ng dot. Okay, bago ko umpisahan yung pangatlong lining. Hingang malalim ulit. Saka ka mag-proceed sa pangatlo. Okay, on top ako nag-start. Okay, for example, nakagawa tayo ng pangatlo. Medyo bako-bako lang yung iba kasi naka-video tayo at hindi ko siya masyadong ma-perfect. Pero there are ways to fix that kind of issue. Okay? Medyo bako lang siya, 'di ba, dito na area. Okay? Walang problema. As long as meron kang guide ng pangbura. Okay? I am doing like this kind of round or oval na brushes to let's say na pangbura mo siya sa mga makapal na area. Okay? Let's do the dipping. Ganyan. Tapos, once na wait lang ha. Once na i-dip mo na siya, pag ganon, okay? Make sure na tuyong-tuyo yung brush. Saka mo siya i-wipe up ng pag ganon. Kasi, nakikita natin makapal yung area na yan.
Okay? So, since ito na po yung line natin, okay, hingang malalim ulit. With the action talaga nung yung line, yung hininga. Ay. Pag may talaga, may video na ako. Wait lang ha. Ayusin ko lang ulit, sorry kasi na-frustrate talaga ako. Ay, sorry. Hindi na tuloy lang kita. Ito pala. Kita ba? Ay, nag-dot ako. Tapos, maglalay na ulit. Okay? Kahit ako nga hirap na hirap ako dito Paano pa kaya sa client na? Okay? Okay, hagod lang natin pataas pa rin. Always remember na dito po talaga tayo mag-i-start. Huwag dito. Kasi bakit magiging maputol yung line natin kapag dito tayo nag-start. Hanggat maaari, ulit ha. Dito tayo hanggat maaari, dito po tayo ang start. Dito. Pahagod pag-glide ng pababa. Huwag po dito. Okay? Tingnan nyo lang maigi para okay? Medyo nag-ano lang siya dyan. Pero mamaya, buburahin natin yan. Diba mas easy siya gawin kapag mahaba yung line na ginamit mo. Kaysa maliliit. Kaysa maliit na brush. Okay. Ay, putik. Okay. Diba? Sobrang 1, 2, 3 lang tapos na ako sa line. So, ganyan yung useful kapag mahaba yung line ng gamit natin. So, mamaya, buburahin lang natin yung medyo hindi ako kontento sa buburahin lang natin yan. Okay na. Okay? Make sure na kapag magbubura ka po ng yung excess na line, make sure na tuyong-tuyo din po yung brush natin. Okay? Huwag yung sobrang basa. Kasi kapag sobrang basa naman yung brush na ipang pahid mo, baka mag-i-spill na po or kakalat na po siya sa pinaka-gel. So, ayaw natin mangyayari na mag-i-spill po siya sa pinaka-gel tapos magiging pangit na naman yung So, dapat at least mga konting basa lang po, deep lang po ng water or brush cleaner, parang ganon. Parang nang sa ganon, hindi siya kakalat sa gel. Ganyan lang. Okay. So far, maganda naman yung resulta. Kontento na ako. Okay na ako. So, may nakuha na po kayo. So, itry natin ulit yung mas makapal na brush. Understood naman na siguro, na kahit naman siguro yung ganito yung gagamitin natin na mas makapal pa. 'Di ba? Ganon pa rin po ang so, depende na lang po talaga sa anong klaseng nail art yung gagawin nyo. Okay. So, ayun na po. Sige, wait lang ha. Ayan ako lang to. Screenshot ko lang to para alam nyo lang. Sorry. Wait lang ha. Screenshot natin to para makita nyo ang kabilis. Paano kabilis kapag yan yung gamit yung brush.